Okay, narito na tayo para sa isang paghimay sa mga source na ipinadala mo. At ang paksa natin ngayon, isa sa mga pinakakilala at pinakanakakakilabot na kwento sa kasaysayan ng, misteryo sa Pilipinas. Ang kaso ni Clarita Villanueva noong 1953. Tama. Pero bago natin pasukin ang mga detalye, kailangan muna nating ilagay ang sarili natin sa panahong yon. Isipin mo ang eksena. Maynila, halos isang dekada pa lang matapos ang digmaan. Wasak pa ang syudad. Oo, wasak pa. Hindi pa ito yung modernong syudad na alam natin. Ang trauma ng digmaan, ramdam na ramdam pa. Malala ang kahirapan at ang mga tao parang kumakapit sa kahit ano. Sa pag-asa o sa takot. Eksakto. At sa gitna ng lahat ng yan, sa loob ng isang maliit at madilim na selda, may nangyaring hindi talaga maipaliwanag. Subukan nating suriin kung bakit pagkatapos ng mahigit 70 taon, buhay na buhay pa rin ang kwentong ito. Kasi hindi lang ito simpleng ghost story no? Hindi talaga. Ito ay isang parang perpektong salpukan ng siyensya at pananampalataya, ng lohika at ng kababalaghan. At nangyari ito sa harap mismo ng mga taong sinanay na huwag maniwala sa mga bagay na hindi nila kayang sukatin. Diyan talaga nagiging interesante. Sige, simulan na nating himayin. Unahin natin ang sentro ng kwento, si Clarita Villanueva. Sino ba siya base sa mga tala? 21 taong gulang, galing probinsya, napadpad sa Maynila. Para maganap ng buhay pero nabigo. Hinuli siya dahil sa vagrancy, pagiging palaboy. Payat, nakayapak, walang pamilya, inilagay siya sa selda bilang 7 ng Women's Correctional Institution. At dito nagsimula ang lahat. Nagsimula sa mga sigaw, mga source. Hindi lang yung lakas ang nakakatakot, kundi yung kalidad nito. Sinasabi na parang nagyeyelo yung dugo ng mga nakakarinig. At ang mas nakakagulat, nag-iiba raw ang boses niya. Paano? Nag-iiba? Minsan, parang boses ng isang maliit na bata na takot na takot. Tapos maya-maya biglang magiging malalim, garalgal, na para bang may ibang nilalang na nagsasalita sa pamamagitan niya. Pero hindi yung mga sigaw ang pinakasentro ng misteryo. Hindi. May isang bagay silang nakita na mas imposible pa. Nang puntahan nila siya dahil sa ingay, nakita nila si Clarita sa isang sulok, naminginig, at ang katawan niya. Puno ng mga sariwang marka ng kagat. Oo, mga kagat. At para maging malinaw sa iyo na nakikinig, hindi ito mga pasa o kalmot lang. Ang description sa mga medical report ay malinaw na mga marka ng ngipin ng tao. Malalalim, namumula. Sa mga braso, balikat, dibdib. Ang problema, mag-isa lang siya sa selda. Walang sino man ang pwedeng pumasok o lumabas ng hindi napapansin. So ang unang teorya syempre ay baka kinakagat niya ang sarili niya. Self-harm. Posible yun sa isang taong may matinding stress. Posible. Pero ayon sa testimonya ng mga gwardya, habang inaakusahan nila siya, bumagsak lang daw si Clarita sa sahig at paulit-ulit na ibinulong habang umiiyak. Hindi ako. So, meron na silang isang imposibleng krimen sa loob mismo ng kulungan. May ebidensya ng pananakit, pero walang salarin. Anong ginawa nila? Ang unang hakbang, syempre, kumuha ng isang official na medical finding. At dito nang daling yung isa sa mga pinakamahalagang detalye sa buong kaso. Ano yun? Ang medical records mismo na sinuri ng mga doktor ng gobyerno ang nagsabi at sinisipiko mula sa source na ang mga sugat ay anatomically impossible to self-inflict. Teka, linawin natin. Anatomically impossible. Ibig sabihin, base sa lokasyon, sa anggulo at sa lalim ng mga kagat, lalo na yung isa sa likod ng balikat niya, physical na imposible na siya mismo ang gumawa nun sa sarili niya. Dito na nagsimulang magbago ang lahat. Oo, kasi kung hindi niya ginawa at walang ibang tao sa selda, sino o ano ang gumawa? Dahil sa tanong na yan, tinawagan na yung mga eksperto, mga doktor, mga psychiatrists, at ang unang tingin nila sa kaso, based sa training nila, ay isa itong kaso ng hysteria. Isang malalang sakit sa isip. Pero para maging malinaw, yung salitang hysteria noong 1950s, malawak ang sakop niyan, di ba? Hindi yan tulad ng pagkakaintindi natin ngayon.
Oo, parang catch-all diagnosis. Eksakto, lalo na para sa mga babaeng may matinding emotional distress na nagpapakita ng mga pisikal na simptomas. Kaya para sa kanila, yun ang pinaka-logical na hinala. Pumasok sila sa selda na iniisip na isang psychological case ang haharapin nila. Pero hindi yun ang nasaksihan nila. Malayo. Ang nasaksihan nila ay sumubok sa lahat ng kanilang pinag-aralan. Ayon sa mga report, habang kinakausap nila si Clarita, bigla na lang siyang nanigas. Umikot pa itaas yung mga mata niya, bumuka ang bibig sa hindi natural na paraan, at sumigaw. Muli, sa boses na inilarawan bilang isang raspy, masculine growl. Yung garalgal at malalim na boses lalaki, pero hindi yan yung pinakamatindi. Ano ang sumunod? Ang sumunod na nangyari ang nagpatakbo sa ilan sa kanila. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isa sa mga doktor, sa harap mismo nila. Habang nakatingin sila, Oo, habang nakatutok ang mga mata nila kay Clarita, may mga bagong marka ng kagat na unti-anting lumitaw sa balat niya. teka, parang invisible ink na dahan-dahang lumalabas. Ganun. Ganon mismo ang testimonya. Walang humahawak, walang gumagalaw, at iyon ang nagpabago sa lahat para sa kanila. Grabe. Isipin mo yung epekto nito. Dito natin nakikita yung conflict. Para sa isang doktor noong 1950s, isang taong naniniwala sa datos at siyensya, ang makakita ng ganon, Na lumalabag sa batas ng pisika? oo, hindi lang yun, nakakatakot. Parang existential crisis. Sinasalungat nito ang buong pundasyon ng propesyon nila. Kaya yung kwentong tumakbo yung isang doktor palabas, hindi lang yun dahil sa takot. Pagtakas yun mula sa isang katotohanan na hindi kayang iproseso ng isip niya. Tama. At hindi pa doon natapos. Matapos lumitaw ang mga kagat, ang maliit na katawan daw ni Clarita ay parang may hindi nakikitang puwersang bumalibag sa rehas ng bakal. Dito na sumuko ang siyensya. Nang mahimasmasan si Clarita, doon na siya nagsimulang humingi ng tulong at magkwento. At anong kwento niya? At dito, mas lalo pang lumala. Oo, nang wisika ng holy water si Clarita, nagwala raw ang katawan niya na parang napapaso. Sumigaw siya ng mga mura sa mga lengguwahe na ayon sa pare imposible niyang malaman. At yung krusifiho. Yung krusifiho na hawak ng pare parang hinablot ng isang hindi nakikitang kamay, tumilapon sa kabilang dulo ng selda. Dito tuluyan ang nagbago ang kaso. Mula sa isang medical mystery, naging spiritual crisis na. Ang huling opsyon na lang, exorcism. Dumating si Father Jesus Castañeda at ang mga detalye ng exorcism na saksihan ng mga doktor, mga gwardya, pati na yung alkalde ng Maynila. Si Arsenio Lacson. Oo, parang eksena sa isang horror film. Paano nagsimula? Nagsimula sa isang tawa. Nang simula ni Father Castañeda ang mga dasal, isang mapanukso at malupit na halahak daw ang narinig mula kay Clarita. Isang tunog na hindi akma sa kanya. Hindi talaga. Pagkatapos, ang katawan niya bumaluktot paatras sa isang arko. Ang tanging nakasayad lang sa sahig ay ang mga sakong niya at ang likod ng ulo niya. Posibleng anggulo yan para sa buto ng tao. Halos imposible. Namintog ang mga ugat sa leeg niya at ayon sa isang report, dumugo ang mga gilagid niya sa sobrang diin ng pagkagat. Grabe yung level ng karahasan na yan, no? Hindi lang pananakit mula sa labas, yung katawan niya mismo ang ginagamit na armas lawan sa kanya. At nang utusan ni Father Castañeda ang espiritu na magpakilala, Anong isinagot? Nagsalita si Clarita sa isang boses na parang pinagpatong-patong na maraming tinig. Ang sabi lang daw, matagal na siya sa amin. kasabay niyan may mga kakatiwang nangyari rin, di ba? Oo, bumigat daw bigla ang hangin sa selda. Ang mga kandilang nakasindi kumikindat-kindat ng sabay-sabay kahit sarado ang selda at walang hangin. At may mga kalabog, malalakas na kalabog mula sa loob ng mga pader. Parang may gustong kumawala. At habang nangyayari ang lahat ng ito, sa harap ulit ng lahat ng saksi. May mga bagong marka ng kagat na dahan-dahang lumitaw sa mga balikat niya. Ito yung tanong na mahirap sagutin, di ba? Ito ba ay isang napakahusay na performance mula sa isang taong may malalim na psychological trauma? O nasaksihan ba talaga nila ang isang supernatural na kaganapan? Hindi sinasagot ng mga source. Ipinapakita lang nito ang magkakatugmang testimonya ng mga nandoon. At iyon ang mahalagang tandaan. Oo,
Ang mga dokumento kasama na ang mga ulat ng pulisya, hindi sila nagbibigay ng konklusyon. Inilalahad lang nila kung ano ang naitala. Ang exorcism tumagal ng ilang oras. Paulit-ulit ang mga dasal. At sa isang punto, matapos ang isang huling, nakakakilabot na sigaw, Katahimikan. isang ganap na katahimikan. Bumagsak si Clarita sa sahig, walang malay. Nang magising siya, kalmado na raw siya. Malinaw na ang kanyang mga mata. Hindi na puno ng takot. Umiyak siya pero hindi na sa sindak. Sa ginhawa, Oo. Ang tanging sinabi niya ay, wala na sila. Wala na ang mga boses. pagkatapos noon wala nang bagong sugat. Wala na. Ang mga dating kagat dahan-dahang naghilom. Hindi nagtagal, pinalaya si Clarita. Pero dito papasok yung huling misteryo. Ang official record. Eksakto. Opisyal na isinara ang file at itinala bilang isang psychological episode. Isang matinding mental breakdown. Teka, pero paano nangyari yun? Direktong salungat yan sa sarili nilang medical report na nagsasabing imposible ang self-infliction. At sa mga sumpaang salaysay ng napakaraming saksi kasama ng mga doktor. So bakit nila itatala bilang psychological kung ang ebidensya ay tumuturo sa ibang direksyon? Marahil, ito ang pinakamadaling paraan para isara ang isang kaso na wala silang kakayahang ipaliwanag. Isang paraan para ibalik ang kaayusan. Ah, okay. Kasi kung tatawagin mo itong possession, Binubuksan mo ang isang pinto na hindi na kayang isara ng gobyerno o ng siyensya. Ang pagtawag dito na psychological episode ay isang paraan para sabihing tapos na ang kaso, balik na tayo sa normal. at ang kawalan ng malinaw na konklusyon ang nagpapanatili sa misteryo nito. Oo, hindi opisyal na kinonfirma ng simbahan na ito ay demonic possession, pero hindi rin nila ito itinanggi. At si Clarita, anong nangyari sa kanya? Nawala na siya sa mata ng publiko. May mga nagsasabing namuhay siya ng tahimik sa probinsya. Mayroon ding mga kwentong pumasok siya sa isang kumbento. At syempre may mga bulong-bulungan. Na hindi raw talaga siya tuluyang lumaya. Na ang mga nilalang ay pansamantala lang na nanahimik. Walang nakakaalam kung alin ang totoo. So kung bubuwiin natin, meron tayong isang dalaga, mga sugat na hindi maipaliwanag, ang pag-amin mismo ng siyensya na wala silang sagot, at isang ritual ng exorcism na dokumentado. At ang huling imahe na iniiwan sa atin ng mga source ay ang selda bilang 7. Matapos ang insidente, tuluyan na itong isinara, hindi na ginamit pa. Ayon sa mga kwento, walang gwardya ang gustong mag-duty malapit doon. May mga preso raw sa mga kalapit na selda na minsan ay nakakarinig ng mga bulong sa gabi. O yung biglaang paglamig ng hangin. Oo. At kung minsan daw, may mahinang tawa na umaalingaw-ngaw sa pasilyo kahit patay na ang lahat ng ilaw. Ang pinaka nakakatakot na kulungan ayon sa isang linya mula sa source ay hindi gawa sa bato. Ito ay ang kulungan nasa loob ng kaluluwa ng tao. Tama! At ito siguro ang perpektong tanong na iwan natin sa iyo para pag-isipan. Higit pa sa tanong kung totoo ba ang demonyo o hindi, ano ang sinasabi ng kaso ni Clarita tungkol sa ating kolektibong takot? Ang takot natin sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sa mga bagay na hindi kayang sukatin ng siyensya. At marahil, ang mas malalim na tanong ay ito, ano ang sinasabi nito tungkol sa dilim na posibleng nagtatago rin sa loob ng bawat isa sa atin? Ang kaso ni Clarita ay nananatili hindi lang dahil sa mga kagat at sigaw, kundi dahil isa itong salamin. Isang paalala na sa pagitan ng liwanag ng ating kaalaman at ng kadiliman ng hindi natin alam, may mga misteryong nag-aabang pa rin.